Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pulong ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay sa Bagyong Pipito. Pinaghahanda ng Pangulo hindi lamang ang mga ahensya ng pamahalaan, kundi maging ang publiko dahil sa banta ng daluyong o storm surge. Nagbabala din ng pag-asa na magiging magdamagan ang pagulan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla live. Clazel? Josh, habang papalapit sa lupa, inaasahang lalakas pa ang Bagyong Pepito at posibleng maging super typhoon. Kaya naman puspusa na sa paghahanda ang pamahalaan, lalo na sa banta ng daluyong. Nasa 200,000 na mga residente ang inaasahang ililikas ngayong gabi. Hindi pa man tumatama sa lupa, nakataas na sa signal number 2 ang ilang lugar sa bansa na posibleng hagupitin ng Bagyong Pepito. Posible pa raw yan lumakas, magdulot ng walang humpay na ulan at mas mataas pa sa 3 metrong daluyong o halos 2 palapag ng bahay na taas ang tubig. Sa pool dito ang mga lugar na malapit sa dagat sa mga rehiyon ng Bicol, Quezon at Eastern Visayas. Pangamba ni Pangulong Marcos, hindi lamang yan magdulot ng pagkasira ng mga infrastruktura, kundi banta rin sa buhay ng tao. Kaya inatasan na ng punong ehekutibo ang mabilis na paglikas bago pa mangyari ang sakuna. Ito ang napakadelikado dahil noon nung nagka-storm surge tayo, lalong-lalo na ng Yolanda, ay hindi natin alam kung ano yung storm surge. If we're talking about 3 meters, that's almost 1 floor. So, kailangan talaga nating abisuhan ang mga LGUs natin na nakikita natin na baka abutan ng storm surge. So, this is what we are concentrating. Mamayang gabi o ngayong gabi, Joshua, ay magsasagawa ng mandatory evacuation ang DILG sa mga lugar na tatamaan ng daluyong. Nasa 200,000 na mga residente yung posibleng maapektuhan yan. Sila yung mga nakatira sa mga coastal community. Kasabay nito ang pagdideploy ng mga pulis. The airlift capability for pagdala ng mga gamit for search and rescue, mga relief goods, etc. ay mukhang nakahanda naman. The airlift, pati na yung mga barko na nagdadala ng mga relief goods. Joshua, ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, ang laging kinatatakutan ng mga may-ari ng bahay ay manakawan sila. So kasama na ang PNP na magbabantay at pipilitin talaga na mag-evacuate kahit na ayaw ng mga residente. Tiniyak naman ng Department of National Defense na may sapat na asset o makinarya ang pamahalaan, mapahing-papawid, dagat at lupa na handang rumisponde sa epekto ng bagyo. Bagay nga na sinabi at kinumpirma pa ni Pangulong Marcos na lumabas kanina, no? Siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development na mahigit 1 milyong relief goods at madaragdagan pa yan ng another 1 million para masiguro yung tulong o na makapagbigay ng sapat na tulong sa mga maapektuhan ng bagyo. Joshua, ayon kay Pangulong Marcos Jr., kung nasa 3 metro yung daluyong, dapat mas mataas pa, at least 5 meters yung parang taas ng mga evacuation center para tiyak na mawi-withstand o hindi talaga tatamaan ng daluyong yung mga evacuation center. At sabi nga ng DOST, dapat maging mapili yung mga LGU at masiguro na nasa safe na lugar yung mga tao. Samantala dahil naapektuhan na rin ang sunod-sunod na bagyo, yung ilang lugar, lalo na yung mga sakahan, ay aminado ang pamahalaan na medyo marami ng damage. Pero siniguro ni Pangulong Marcos Jr. na sapat pa naman ang supply ng pagkain. Nakantabay din yung importasyon, halimbawa na lamang ng bigas para nga matiyak na mayroon tayong sapat na bigas. Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Clazel Pardilla.